sa ulo ng mga nagbabagang balita. 2023 Hagay National Seminar sa Tuguegarao City, matagumpay na idinaos. Daily Vacation Bible School ng Kids Department, patuloy na sinasagawa. Philippine Values Education Program, patuloy na lumalago. Ilang rehiyon sa Northern Luzon, naabot na ng programa. At bakasyon ng KFC sa Tarlac at Bulacan, puno ng banding dahil sa team building. Magandang araw, GFJCians! Narito nga ang mga nakaka-bless na balita sa oras na ito. Mga balitang nakalap at natipon sa isang buwang pag-antabay ng GFJC Media. Buong kagalaan ibabahagi namin sa inyo sa oras na ito. Sa paunang balita, 2023 Hagay National Seminar sa Tuguegarao City, matagumpay na idinaos. Yan ang ating naulat ni Kate Ann Ballesteros. Sobrang empowering, talaga ang life-changing. Ganyan kung ilarawan ng mga attendees ang kakatapos na Hagay National Seminar na dinaluhan ng ilang disciples mula sa iba't ibang churches, kabilang na dyan ang Global Flock of Jesus Christ. Naging matagumpay kamakailan ang 5 araw na Hagay National Seminar na idinaos sa Villa Blanca Hotel, Tuguegarao City, kung saan dinaluhan ito ng 26 participants na nagmula pa sa iba't ibang sektor ng lipunan. Kinabibilangan ito ng mga pastors, missionaries, mga young professionals kagaya ng teachers, engineers, psychologists, pharmacists, criminologists at ilang personalities mula sa business sector. Ang seminar ay ginanap noong August 19, 2023, taong kasalukuyan at ito ay pinangunahan ng Philippine Hagay Institute Alumni Association, Cagayan Chapter, sa ilalim ng liderato ni Pastor Jones Agustin. Taunang isinasagawa ang seminar na ito kung saan ito ay may layuning hubugin ang mga participants sa usaping evangelism at himukin sila na makiisa to end gospel poverty all around the world. Ngayong taon, nakibahagi rito ang 5 GFJC disciples na kinabibilangan ni Pastor Aaron Alcantara, Sir Mark Anthony Bosque, Sir Arnel Vallejo, Ma'am Kay Antaginod, Sir Jeremy Lawigan at Ma'am Melanie Gubatan. Samantala, hindi may kakaila na sobrang naging inspiring and transformational ang mga sessions ng mga speakers ngayong taon kung saan full of wisdom, empowerment, and engagement ang kanilang naibuhos sa loob ng 5 araw na seminar. Sa unang session pa lang, naging challenge na sa mga Hagay leaders ang biblical mandate for evangelism na ibinahagi ni Bishop Philip Pataguan. Dito nila natutunan na ang evangelism is the last command of Christ at ito dapat ang ating first priority. I talk about faith, I talk about the importance of believing. Sa ikalawang session, pinalawig naman ni retired Colonel Jones Agustin ang paksang Discipline of a Leader for Evangelizing, kung saan kanyang hinimok ang mga participants na i-develop ang intimacy and devotion to God, stewardship of time, and wholeness of the family. Sa kabilang banda, August 20 naman nang tinalakay ng isang CPA lawyer sa katauhan ni Atty. Alec Trescobacub ang paksang Effective Witness in Leadership, kung saan sobrang tumatak ang kahulugan ng isang leader sa bawat puso ng mga participants. Ika nga sa session, a leader doesn't need to have all the qualifications, bagkus a leader should only have Jesus Christ in her life. Kalakip ng very empowering session ng abogado ang ilang engaging activities na in-enjoy ng lahat. Sa ika-4 na session, Communicating Effectively for Evangelizing naman ang naging sentro ng usapan kung saan ito ay pinalawig ni Dr. Teresita Tabaog, ang OIC Regional Director ng DOST Region 1. Dito kanyang tinuruan ang mga Hagay leaders ng mga pamamaraan kung paano maging epektibo sa pagbabahagi ng mga salita ng Diyos.
Tinalakay naman ang Biblical Stewardship, Raising Resources for Evangelizing sa ikalimang session ng seminar kung saan ito ay pinangunahan ng very humble na head prosecutor ng Department of Justice sa lalawigan ng Cagayan sa katauhan ni Attorney Ronel Nicolas. Dito kanyang ibinahagi ang 4 na available resources na magagamit sa evangelism katulad ng talent, time, treasure at personality. Kinagabihan ng August 21, idinaos naman ang cultural night para sa lahat ng participants at organizers. Dito nagkaroon ng all-out worship sa Panginoon, sharing of testimonies at special group presentations na ikinatuwa ng lahat. Magandang gabi, Hagay Leaders. Narito na ang ating balita sa oras na ito. Hagay National Seminar sa lalawigan ng Cagayan, kasalukuyang isinasagawa. Mga huling kaganapan doon ating alamin. Live mula sa Villa Blanca Hotel, Tuguegarao City, nandun ang ating kasama, si Kimberly Balay. Masigla namang ibinahagi ni Pastor Samuel Moises Pataguan sa Session 6 ang paksang Communicating the Gospel to the Next Generation, kung saan kanyang tinalakay ang Understanding the Youth Today, Social Media, Family Matters at Teach to Reach. O naman bro, basic lang yun eh. Gusto mo i-flex ko sa'yo. Wow! Pet Malu! O naman bro, tayo. Sakalam tayo eh. Lead mo na natin si ate. Ate, hello! Say hi to my vlog! Hi! Mag-adjust pa ako, upo na lang ako. Ayun, so ano mo yung nagpakakabalahan niyo po lately? Siyempre nanonood ng SPG ni Pastor Sam. Sa huling session ng seminar, lubhang na-inspire ang mga participants nang ibahagi ni Pastor Henry Manuncia ang paksang Setting and Achieving Goals for Evangelism. Dito naintindihan ng mga Hagay leaders kung sino sila at saan sila patungo. Ito ay sa pamamagitan ng kanilang personal purpose at vision statements. Samantala, masiglang ginanap ang graduation ceremony para sa Hagay Batch 2023 participants sa ikalimang araw ng seminar, August 23. Naging tagapagsalita rito si Tuguegarao City Councilor at Hagay alumni na si Ma'am Imogen Claire Calyangan, kung saan kanyang hinimok ang mga graduates na maging grateful, magpalakas at magkaroon ng courage sa pagbabahagi ng salita ng Diyos saan man sila inilagay ng Panginoon. Our dear graduates, the wisdom that you have gained from this remarkable national leadership training, I would like to congratulate you, our dear, distinguished Hagay leaders. Natanggap naman ng mga participants ang kanilang certificates of completion sa seminar at nanumpa na rin ang mga alumni officers ng Batch 2023 sa huling bahagi ng programa. Kitang-kita naman ang saya at galak sa mukha ng mga participants pagkatapos ng national seminar. Ika nga ng iba, sobrang nakaka-bless at nakaka-empower talaga ang Hagay at sobrang worth it yung time at registration fee na inilaan nila dito. At syempre, idagdag mo na ang unlimited na kape, masarap na pagkain at magandang accommodation services ng Villa Blanca Hotel. Sobrang saya at sobrang impactful at nakaka-excite! It was a life-changing experience. Grabe, nakaka-bless, nakaka-empower. You will never be the same again talaga. Kakaiba talaga ang mag-attend ng Hagay Seminar. Iba ito sa mga ibang seminar. Ito hindi lang isip, pati puso mo. Mga kapatid, join po kayo. Napakagandang experience, napakagandang testimony para mag-work, mag-spread ng gospel para sa ating Panginoong Jesus. Hagay leaders, you are now commissioned to help in ending gospel poverty. Wherever you are positioned to evangelize and share the good news to others. Sa lahat ng organizers, facilitators, participants at sponsors para may sakatuparan ang Hagay National Seminar 2023, maraming salamat po. To God be all the glory. Kate Ann Ballesteros, call to share Jesus globally. Sa kaugnay na balita, dalawang GFJC disciples na halal na officers ng Hagay Alumni Batch 2023.
Nahalal na alumni officer ng Hagay Batch 2023 Cagayan Chapter ang dalawang GFJCian matapos isagawa ang election noong August 22, isang araw bago ang graduation ng Hagay leaders. Nahalal bilang alumni secretary si Sir Arnel Vallejo, samantalang business manager naman si Pastor Aaron Alcantara. Ang alumni officers ay inaasahang maging kabalikat ng Hagay Philippines para mas mapalawig pa ang layuning masupil ang gospel poverty sa lahat ng lugar. Daily Vacation Bible School ng Kids Department patuloy na isinasagawa. Yan ang balitang tinutukan ni Melanie Gubatan. Kamakailan lang, dumalo ang ilang mga KBO volunteers sa Vacation Bible School o VBS workshop sa Tuguegarao City upang makibahagi sa seminar na pinangunahan ng mga teachers na galing pa sa ibang lugar. Layunin ng workshop na magturo ng tamang approach, lessons na tatalakayin at mga presentations na itatanghal. Kaya't pagkatapos nito, agad namang sinimulan ang paggawa ng mga kakailanganin para sa pagtuturo upang masimulan na ang VBS sa iba't ibang mga barangay dito sa Bagao. Ang VBS 2023 ay may temang kampiyon na kung saan ang mga bata ay tinuturing na champion at hindi basta-basta lang. Ito ay mayroong 5 sessions na naglalaman ng mga kwento sa Biblia na kapupulutan ng mabubuting aral. On the go naman ang mga KBO volunteers sa pag-abot ng mga bata sa iba't ibang barangay dahil umulan man o umaraw, malayo man o malapit, may merienda man o wala, at kahit mahirap ang daan ay gagawin ng lahat maturuan lamang ang mga batang nangangailangan ng mga salita ng Diyos. Napagod at napuyat man ang bawat isa, ang mahalaga ay natuto ang mga bata. Dahil nga sa tulong ng Diyos, ilang lugar na nga ang natapos ng VBS, kabilang na ang Barsat East, San Francisco, Bakagan, Asingavia, Imurong, Tueg, Sentro, Ibulo, Karupian, San Antonio, Hot Spring, San Miguel, Mocag, Mabini, San Jose, Tungel, Bitag Pequeño, Dabac Grande at iba pa. Ngiting super blessed naman ang bawat chikiting na dumalo sa VBS dahil sa samut-saring aral na kanilang natutunan, magsasayang laro, nakakaaliw na mga activities at magaganda at gwapo ang mga teachers na nagturo sa kanila. Nagpapasalamat din ang KBO Department sa lahat ng sponsors, volunteers, drivers, and contact persons dahil sa sobrang suporta nila sa gawain ni Lord. Mula sa Kids Department, agyaman kami ti puso yung kakabsat, ti Diyos simang bendisyon kada kayo amin. Huwag natin sukuan ng mga bata, ating abutin at maging inspirasyon nila. Melanie Gubatan, Call to Share Jesus Globally! Samantala, Philippine Values Education Program patuloy na lumalago. Ilang rehiyon sa Northern Luzon na abot na ng programa. May follow-up report si Angel Swin de la Cruz. Nito lamang araw ng Miyerkules, ika-9 ng Agosto taong kasalukuyan, nagkaroon ng Spiritual Empowerment Seminar and Coaching Refresher Program ang PVEP Cagayan Chapter sa lugar ng AMA Church Centro, Amulong, Cagayan. Ang nasabing programa ay dinaluhan ng iba't ibang coordinators ng PVEP sa probinsya ng Cagayan na kinabibilangan ni Maria Teresa Celestino at JP Gubatan, PVEP Shared Missionaries, Pastor William and Imelda Dufale, Cagayan Provincial Coordinators, Pastor Chris and Melinda Victorio, District Coordinators, Pastor Jonathan Camcam, newly appointed OIC Director for Region 2 at Region 4, at Sister Jocelyn Rosario, PVEP National Chairman. Naging tagapagsalita naman si Pastor Jonathan Camcam sa programa kung saan nagkandak siya ng spiritual mapping lesson at ibinahagi ang kahalagahan ng spiritual empowerment sa bawat PVEP coaches ng iba't ibang schools. Sa kaugnay na balita, nagkaroon din ng PVEP Orientation Program sa Christ the Savior Church, Anao, Cabagan, Isabela, nito lang araw ng Sabado, August 12, na pinangunahan ng mga coordinator sa Cagayan na kinabibilangan nila Pastor Chris, Sister Melinda, Sir JP at Pastor Ivan Liban.
Samantala, sa datos na nakalap ng GFJC Media sa school year 2022-2023, mayroon ng 2,867 volunteer teachers, 1,145 schools catered, 2,607 classes at 147,700 students ang naabot at naturuan ng Philippine Values Education Program at inaasahang mas dadami pa ito ngayong pasukan at sa paparating na mga taon. Tunay ngang napakadakila ng Diyos dahil sa patuloy na pagdami ng mga estudyante at mga kabataan na nakakakilala sa Panginoong Hesus. Looking forward to expanding our reach in all the provinces of Batanes, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, and as well to NCR. Kaya naman, sa lahat ng coordinators at volunteer teachers, naway huwag kayong magsawang magturo at patuloy lang po kayo na magpagamit sa Panginoon para mas makaakay pa ng maraming kaluluwa para sa kalwalhatian ng Diyos. Ganon din sa mga aspiring teachers dyan, baka chance nyo na rin ito to work in the vineyard of the Lord. Kaya keep going because your labor in the Lord will never be in vain. Praying to more schools and lost souls to be catered again this school year. Mula dito sa Baguio City, ako ang inyong correspondent, Angels Queen de la Cruz, called to share Jesus globally. Sa kabuuan ng ating mga balita sa oras na ito, bakasyon ng KFC sa Tarlac at Bulacan, puno ng banding dahil sa team building. May special report si Crystalline Victorio. Masaya at maligaya ang naging bakasyon ng mga kabataan nang ipagdaos ang KFC Outdoor Fellowship sa Bulacan at Tarlac congregations nito lamang July 25 to 31, 2023. Dito nasaksihan ang pagtutulungan at pagkakaisa ng mga kabataan sa mga ihandang laro at team building activities upang hubugin ang kanilang character and unity as a team. July 25, unang sumabak ang Anuling Third Congregation kung saan umabot sa 30 KFCs ang dumalo sa nasabing gawain. Naging panauhing tagapagsalita naman dito si Brother Mark Anthony Bosque kung saan kanyang ibinahagi ang kagandahan ng merong Diyos sa puso sa lahat ng sitwasyon. Pagkatapos nito, agad naman itong nasundan ng mga activities and games na talagang ikina-excite ng mga kabataan. Sa kabilang banda, puspos naman ang saya at pagpapala ang naranasan ng Kaukawayan Congregation dahil sa samot-saring activities and prizes na kanilang natanggap. Tinatayang 25 na KFCs naman ang dumalo sa nasabing lugar, kabilang na ang iba pang congregation. Samantala, hindi naman papahuli ang Birbira Congregation sa nasabing outdoor fellowship dahil mahigit 30 din ang dumalong kabataan na nakisaya at dumalo sa programa kasama ng ever-supportive na school head ng Birbira High School. Grabe din ang heart ng mga kabataan sa Bangkay dahil kahit pa umuulan, tuloy pa rin ang gawain sa Bangkay First upang idaos ang team building nila. Bahaman ang daan, matindi ang pag-ulan, hindi ito naging hadlang upang hindi ituloy ang gawain ni Lord. Sa katunayan, ang congregation ng Bangkay ang pinakamaraming bilang ng mga attendees sa lahat ng congregations sa Tarlac. At hindi pa dyan nagtatapos dahil matatandaang nito lamang July 39 nang ganapin din ang KFC Outdoor Fellowship sa Bigte, Norzagaray, Bulacan. Marami ding activities ang naisagawa, kalakip na mga pangmalakasang prizes sa mga nanalo. Ani nga ng mga dumalo, napakagandang mga ganitong gawain sapagkat sa konting panahon, mas nabibuild nila ang pagkakaisa. Bagamat may nananalo at natatalo, ang mahalaga ay mayroon pa rin natutunan. Pagiging patient, understanding, and loving sa mga groupmates ang pinaka-importante, dagdag pa nila. Naging maiksi man ang panahon na pagsama-sama ng mga kabataan, naging memorable naman ito dahil sa saya, tuwa at encouragement na kanilang natanggap sa buong programa. Nagpapasalamat naman ang KFC Department ng Tarlac at Bulacan sa sobrang suporta ng GFJC family, ganon din sa Panginoon na nagbigay katagumpayan sa nasabing team building activities.
Talagang sulit na sulit ang bakasyon ng mga kabataan na uwi sa team building. Glory to God alone because all the success of KFC department comes from Him alone. Kaisa sa victory ng KFC Tarlac at Bulacan, ako si Cristaline Victorio, called to share Jesus globally. Sa ngalan ng buong puwersa ng GFJC Media, sumainyo ang mga nagbabagang balita dito sa GFJC News Alert! Ang mas pinalawak, mas pinalakas at mas pinagtibay na mga balita. Keep updated GFJCians mula sa GFJC News and Information Center. Ako ang iyong naging tagapaghatid balita, Jonathan Apolonio, called to share Jesus globally.